Okay, so April 25th, Thursday, Real Talk 101, episode 74. Ngayon, tignan natin kung ano ba yung pwede nating maging last word dito ni Baraha sa atin sa araw na ito, di ba? Please invite your friends, no? Na i-like naman at i-subscribe dun sa YouTube ko at saka yung follow, like, and share din lahat-lahat dito at saka doon din sa Facebook ko. Okay, eto. Tingnan natin. New beginning. So, yun na. Di ba? You are invited to instigate change, but you are also being warned that this transformation may be radical. Get rid of everything in your current life that can prevent you from improving, and based on this principle, destroy before you rebuild, and you are promised a beneficial rebirth. Ay, nako, ito yung pinakamahirap. Sa totoo lang, yung bitawan ang nakaraan at mag-umpisa. Diyos ko. So, ibig sabihin, kung meron man kayong dapat iparitwal nyo ngayon, no? Para ma-prevent na yung paglala sa susunod na mga araw. Kailangan nyong i-embrace yung transformation. Kailangan yung tanggapin yung mga lahat ng prevention method. Kasi, alam naman at sinabi ko naman sa inyo na kanina na kapag ginawa nyo yung ritual, lalong-lalo na kapag yung gamit ko'y panata, magkakaroon talaga ng napakagandang blessing. As promised. Kasi para itong sorry for that, nahikab ako. Kapag humiling ka kasi sa isang panata, para kang nagbabargain o nagbabarter na pagbigyan mo yung client ko, no? Seryoso naman siya sa ginagawa niya, desidido naman siyang tapusin hanggang umabot sa pasasalamat, pagbigyan mo siya sa kahilingan niya. So yun, kapag pinagbigyan ka at naramdaman naman ni panata na seryoso ka at tutupad ka sa usapin na tatapusin mo, doon ibibigay niya ng walang alinlangan ang hinahanap mong kasagutan na mangyari. Pero kapag ongoing yung ritual at nararamdaman niya na may panghihinayang ka, no? May pag-aalinlangan ka, pagdududa, siya din mismo nagdududa sa sarili mo kung tatapusin mo ba hanggang sa pasasalamat. Kaya ganun lang yun. Napakasimple. Kasi parang tao, no? Paano mo makukonvince ang isang tao na ipakita or sabihin sa kanila na mabait ka kung ni minsan hindi ka nila nakita or nakitaan ng kabutihan? Kung sasabihin mo ding matalino ka, you have to prove yourself. Ganun ang panata. So kung gusto mo na ibalik sa'yo yung nawala mong anak, asawa, o magulang, make sure na seryoso ka sa desisyon mo. Kung gusto mong patawarin ka ng mga namatay na kaluluwa dahil sa mga pinagagawa mong kasalanan, dibdibin mo ang paghingi ng tawad para pagbigyan ka ng panata. Kung gusto mo naman na gumaan ang buhay financial mo, no? Kailangan ayusin mo din ang pamamalakad mo kung sakaling nandoon ka na sa improvement stage ng finances. Sa negosyo, sa pag-aaral, sa pag-ibig, at sa iba pang bahagi. Kasi hindi ka naman bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Yun nga lang, may mga tao talaga na mas gusto nila na tanggap lang sila ng tanggap at ayaw nilang magbigay. Kahit dito sa mga reading, 'di ba? Kahit sa ritual, may mga taong ganon na sasabihin, sige, resulta muna bago ako maglabas ng para sa kandila. Hindi po pwede 'yun. Kasi kung ilalagay mo din naman sa daily routine ng buhay natin, magtatrabaho ka muna bago ka sa sahod. Kung nandoon ka naman sa pagtatanim,
magtanim ka muna bago ka makakuha ng bunga, di ba? And then, sa lahat-lahat kasi ng aspeto, kailangan mong i-prove na seryoso ka, totoo ka, bago ka pagbigyan. Ganun ang panata. So, nababasa ni panata kung nagiging sigurista ka, nagiging mapanlamang ka, ganun yun. So, meron kasing client na siya pa yung nagdidesisyon kung magkano lang yung kandila na gagamitin. Tapos yung may mga ganyan. So, hindi talaga uusad. Mangyayari saglit, babalik, mawawala. Kasi, siya mismo hindi siya interesado di ba? May mga ganung tao na yung gusto mo lang mangyari is lahat pabor sa'yo. Pero yung pabor na kapalit ng gusto mong pabor, ayaw mong gawin. Kasi nagdadalawang isip ka, nanghihinayang ka, nagdududa ka, di ba? Pero sa bandang huli, habang patagal ng patagal, nagsasayang ka ng panahon at pagkakataon, darating yan sa punto na kung kailan ka desidido, ang panata wala na ring gana sa'yo. So, ngayon, Webes, desisyonan nyo, dahil yung panata, parang orasan, hindi yan naghihintay. Kapag lumagpas siya at naubos ang pasensya niya sa inyo, wala na, di ba? Siya na rin magde-decide kung paano bigyan ng hustisya ang mga kakulangan na hindi nyo tinapos. Yung mga pangako nyo na hindi nyo tinapos. Alam ng lahat yan na kapag nangako kayo na tatapusin nyo at hindi nyo tinapos, so wag na kayong magtaka na mabigat ang takbo ng buhay. Kasi katulad din yan kapag meron kang magulang, no? Gumanda ang buhay mo. Tapos nakalimutan mo na balikan yung magulang mo, balikan yung mga tao naging bahagi ng pag-angat mo sa buhay. Tapos nag-enjoy ka sa buhay mo. Nung time na gusto mo na silang pagbigyan, dun mo nalaman, wala na yung iba, namatay na, wala na sila, matanda na, di ba? So, ando doon yung regrets. So, kung ikaw yung tipo ng tao na marunong kang tumanaw ng utang na loob at pasasalamat, ang unahin mo, yung taong naging bahagi ng solusyon at tagumpay. Kasi, yung may mga tao kasi na nasisilaw sa ganda ng buhay, nasisilaw sa biglaang pagyaman, nasisilaw sa mga bagay na first time lang nila itong na-experience. So, nakakalimutan nilang balikan yung mga totoong tao na nandyan nung panahon na kahit walang-wala sila. So, kapag yung panata, tinulungan ka, kailangan tapusin mo hanggang sa pasasalamat. Kasi isang beses lang naman yan Halimbawa, gusto mo magpagawa ng ritual sa pera. Tapusin mo. Yung ritual sa pag-ibig, ritual sa protection, na para hindi ka tamaan ng barang, kulam at sumpa, gawin mo. Huwag mo nang antayin na tamaan ka ng barang at sumpa at kulam at gayuma bago ka maglagay ng proteksyon. Di ba? So, kasi yun yung pinakamahirap Mas madali yung nagpalagay ka ng proteksyon kasi hindi ka matatamaan. Kesa naman, antayin mo pang tamaan ka bago ka maglagay. Diba? Ganun yung buhay. So, you have to base it on a principle wherein, as promised, there will be a beneficial rebirth of a person or an influence of the universe and God towards sa panata, papunta sa inyo. Okay? So, sana maging magandang aral sa lahat-lahat na nakapanood. Hindi lang sa lovers, sa magulang, kundi sa employers, employee, sa community as a whole. At maraming salamat po ulit. Kung gusto niyo mag-book ng full private reading at saka ritual, let me know. Thank you!